Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, Tulfo na huli, yan, OBP huling alas na. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ng araw na ito, no? Dahil nga po yan mga kababayan, ito i-share po natin ng isang video na kung saan nagkasagutan nga itong si Congressman Erwin Tulfo, Representative Erwin Tulfo at si Congressman Richard Gomez, no? Ay sa sobrang pag-i-English po ni Tulfo ay parang ito yung sinasabi kong Tulfo nahuli pong walang alam. Magaling lang mag-English mga kababayan pero talagang walang alam eh. Supalpal po ni Congressman Richard Gomez. Ito mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon ang video ito. Richard Gomez of the 4th District of Leyte for his interpellation. The Honorable Richard Gomez is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Magandang hapon po sa inyo lahat. I'd like to find out if the good congressman from ACT Party List would like to answer some of my questions regarding his privileged speech. I would like to find out from the good congressman if you are a member of the Anti-Drugs Committee. No, I am not, my distinguished colleague. I am not a member of any committee right now since I... Grabe talaga makapag-English si Tulfo, no mga kababayan. Aakalain mo talagang napakagaling because of their accent, no? Di ba? May nga ito, di ba? May issue ito sa sa pagiging Pilipino, yung citizenship na. Tapos ito, isang congressman, tatakbong senador. Yan mga kababayan I am part of the deputy majority group, Mr. Speaker. And if you are a... what were you again, Mr. Speaker? Ihabang mo Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. I'm very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware, Mr. Speaker. Thank you. If you are aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of the privileged speech? I don't know if my distinguished colleague was present when I was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. Akala niya siguro nakaisa na siya, no? Akala niya siguro nakaisa na itong si Erwin Tulfo kay Richard Gomez. Pero eto, pakinggan po natin at para, ay nako. All right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because, you know, In drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. all right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because, Saglit lang mga kababayan nawala po yung natin internet. Teka lang. the RA 9165 was passed already in the last Congress. And during this Congress, it has also been amended. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Can you repeat that? Nabingi agad si Tulfo, nabingi agad. Mr. Speaker. Tagalogin ko po. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po. Ang problema po natin sa Kongreso
Kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin, napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa para kaagad po ito ay review at magawan po natin ng paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate, Mr. Speaker. So yan mga kababayan, no? Akala mo talaga tama po si Tulfo, no? Pero teka lang, sabi niya dapat bilisan. Ito ang masasabi ko diyan mga kababayan. Kung talagang yan po ay dapat bilisan, no? At total ikaw, malakas ka naman kaya tambaluslos, bakit hindi mo sabihin sa kanya? At mag-focus po kayo diyan. Mag-ano po kayo, mag-create po kayo ng mga, let's say, 4 na quad committee. Diba? Para dyan sa batas na yan, para mabilisan. Hindi po yung nakatutok lang kayo dito kay Vice President Sara Duterte. Paano kayo makakapag-trabaho sa ibang mga bagay kung dito lang tayo nakatutok kay Vice President Sara Duterte, di ba? Bilisan daw eh. Niloloko tayo nitong Tulfo na ito, mga kababayan, ha? Tama po. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong bypass, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, Yun mga kababayan, klarong-klaro pagdating po natin doon, mga Mr. Speaker, no? Ibig sabihin, he already proclaimed, no? Himself as a senator. No? Pagdating natin doon, proklamado na agad na panalo na kaya ito? Bilog ang mundo, wag kang pakakasiguro, Erwin Tulfo. Diba? Malamang ngayon, sa survey, nangunguna ka. But still, no? There's a miracle always, mga kababayan. Isipin nyo na lang, yung nangyari po kay Tatay Digong, no? Hindi nga pumapasok sa sa survey si Tatay Digong nung una, di ba? Pero nag-number 1 nung katapusan. Kaya okay lang yan, mga kababayan, na nagna-number 1 po ito sa mga survey for senatorial slate, no? Candidate, itong si Erwin Tulfo. But then again, mga kababayan, wag po kayong pakakasiguro, di ba? Pagdating natin doon, wala pa nga eh. Sa mga, sabi niya pagdating. Well, pero dapat hindi na yun. Well, anyway, kayo na lang pong bahala. Mayabang kasi. really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin. Yan, Mr. Senator ka na. Provision 21 of RA 9165. Matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado dahil sa Senado po, hindi ko alam pero baka pwedeng kayo na po magsalita, baka pwedeng kayo na mag-privilege speech, pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Dali ka. Alam niyo ho, I will just have to correct my colleague. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative, hindi pa po ako senador. Do, tumatakbo po ako senador, nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng ACT-CIS party list at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, Mali. Tama po kami nang narinig. Sabi mo po kanina na pag nandun na tayo, ibig sabihin, proclaim mo na eh. Hindi ka na senador ka. Wag mo bubuhin ang Pilipino, Erwin Tulfo. Yeah. kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Nabilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa batas, ala hong saysay ang pagre-review, wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, Section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it.
And para marinig ko, kaya ho tayo nagka-privilege of speech para marinig po tayo sa Senado na we are waiting for the decision, Mr. Speaker. If I can only do a privilege of speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. Ay, grabe talagang kayabangan Salamat. nito. Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niya pagdating niyo po sa Senate, inulit ko lang. But Mr. Congressman, we do something about it. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. O, kita mo na. Okay na, kita mo na mga kababayan. Oh. Anong purpose ng privilege speech na yan? Kung wala na naman pala, tinanggal na eh. O, gusto lang magpasikat. Yan. Diyan kasi sila magaling, mga kababayan. No? Gusto lang nilang magamit ang kanilang maganda ba yung accent nila sa pag-English? Para kasing OE na para sa isang Pilipino ang ganyang accent. Baka hindi ito Pilipino, mga kababayan. Kaya ganyan magsalita. Sa isang Pilipino, pakinggan nyo nga, mga ordinaryong Pilipino, diba? Nakikinig naman tayo sa mga teachers natin, sa mga English teachers natin, pero wala naman akong narinig na ganito ang accent ng isang Pilipino. But well, anyway, what I'm trying to point out, mga kababayan, baka hindi ito Pilipino. Yun lang po ang gusto kong iparating sa inyo. Kasi nga po may issue ito ng citizenship, di ba? Baka pagdating ng panahon, ito po ay maging spy, diba? Ng Amerika, diyan sa Senado, or maging dito ngayon sa Kongreso. Di ba? Yung pong naiisip ko mga kababayan. Alam niyo ho, Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level. At tulad po ng sinasabi ko, kaya ko nga po, I am pushing for it. Nabilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon. Hindi lang po itong 9165. Marami pong kailangang rebisahin. Tama po kayo. Agree po kami dyan. Marami pong rebisahin. Maraming batas ang dapat repasuhin, rebisahin. Pero, bakit ganon? No? Sa dami-dami ng batas, wala man lang kayong ginagawa doon. Kasi nakafocus kayo dito nga kay Vice President Sara Duterte or sa mga Duterte. Paano kayo makakarebisa, makakaayos ng mga batas na sinasabi mo, Representative Erwin Tulfo, no? Kung palagi lang Duterte ang focus ninyo. Eto, malakas po ito sa kay Tambaluslos. Laging kasama ito. Lagi pong kasama ito sa pamimigay ng ayuda. Oh. Kaya malakas po ito. Siyempre, pakilala sa taong bayan, running for senator. Oh, di ba, nagagamit po ang ayuda for their own interest, personal interest. Di ba? Oh, yan na pong sinasabi natin na ang ayuda is a form of vote buying. Maybe you agreed, and some of you maybe not. Diba? Magkaiba naman tayo ng opinion, pero para sa akin po, it's a form of vote buying. Hindi, not directly, it is indirect kasi pinapadaan nga sa ayuda. But still, it looks the same. Diba? Kasi nandun kayong mga politiko, kasi kung hindi yan vote buying, wala kayo dyan sa pamimigay ng ayuda. You will leave it to the department or agencies like DSWD, no? Sila po ang mamamahala, no? Pero bawat pamimigay ng ayuda, grande, no? In grande po yung entrance ninyo. Nakaabang ang mga media. Before and after the speech, may media. Kita nyo na, nagagamit talagang Well, anyway, mga kabayan, ano pong mga sasabi niyo dyan? At ito, panoorin din po natin ang video ito. Bigyan natin ng reaksyon. Ito, mga kabayan. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos di amanong magmarunong sa batas, tinaguri ang numero 1 sa senatorial ratings na si Congressman Erwin Tulfo. Tila nangamote ng pangaralan ni Congressman Richard Gomez matapos sa naging congressional privilege speech nito sa House of Representatives. Totoo ba ito, mga kapanig? Ating alamin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like
like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos di umanong pangaralan at tila ipinamukha pa di umano ni Congressman ng Ormoc City na si Richard Gomez ang tila di umano kawalang alam sa batas ng AKIS Representative Erwin Tulfo. Ilang mga veteran lawyer tila pinagtawanan lamang ang di umano ay pinagmamalaking number 1 sa rating sa pagtakbo bilang senador sa parating na midterm election. Pinagpiestahan na ito ng marami sa ating mga kababayan ang naging viral na congressional privilege speech ng mga mambabata sa House of Representatives. Kamakailan lamang, particular na di umano dito ang nasabing privilege speech ni Erwin Tulfo kung saan tila nakapintig ng tenga hindi lamang ng maraming Pilipino kundi pati di umano sa kanyang kapwa mambabatas na walang iba kundi si Ormoc City Leyte Representative Richard Gomez. So yan mga kababayan, abangan po natin dito yung mga masasabi po, no? Yung mga comments ng ating mga kababayan dito kay Senator Erwin Tulfo. Senador na senador lang ano niya sa kanyang sarili. Naging privilege speech ni Erwin Tulfo, tila pinagmamayabang pa raw ang tila natapos ng trabaho ng former actor turned politician na si Richard Gomez, particular na ang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002. Binida ni Tulfo ang tila propose nila sa sabing batas na hindi na mangialam ang ilang mga media personnel sa tuwing magkakaroon ng hunting pagdating sa mga pinagbabawal na gamot sa bansa. Ngunit tila ang naging presentasyon na ito ni Erwin Tulfo ay agad na binara ni Richard Gomez at dito'y pinalamon siya ng katotohanan sa nasabing pagsasalita ng Ormoc City Representative Richard Gomez. Ipinamukha kay Erwin Tulfo na ito'y matagal ng trabaho ng kanyang partido at sa katunayan tapos na ito noong nakaraan pang Kongreso. Ang nasabing amendments na pinagdidiinan ni Richard Gomez ay kailangan nilang mapunta sa Senado na tila hindi raw ginagawa ng mga kongresistang katulad ni Erwin Tulfo. Ano raw ang saysay ng kanyang privilege speech? Kundi lang paulit-ulit na lamang nitong ipinagmamalaki ang batas na hindi naman siya ang may gawa. Ngunit paulit-ulit itong pinipresenta at para di umano magmukha raw itong matalino sa harap ng publiko. Ayon pa kay Richard Gomez, tila hindi raw alam ni Erwin Tulfo ang kanyang pinagsasabi. Kaya't nahuli siya nito sa sarili nitong bibig na tila napahiya at halos hindi na makakibo nang sagutin siya ng kongresistang si Richard Gomez. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa maraming ito mga kabayan, yung mga naging comment na kung saan ay di mapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, big no to Erwin Tulfo. Matapang, kulang naman sa karunungan. Bukod pa dyan, he is an American citizen. Balimbing pa. Hirap Yan po yung talaga sinasabi ko. magmamagaling. Pahiya tuloy. It will make a toll of your senatorial bid. Nakakahiya. Hindi na yan siya makakaabot sa Senado. Hello, Mr. Tulfo. Please lang, urong na. Dahil di ka mananalo as senador. Past tense na yan. Sa English, with tuwang ka pa. So tapos na pala yan, naamyandahan na. Ay naku, kaya naman pala tumayo si Kong Richard Gomez. Natakal na nila ibig sabihin, nakapilan na sa Senado. Ginandahan at ginalingan pa ang privilege speech. Tulfo is all talk nonsense. He does not even check the issue before grandstanding. He was shamed by Gomez, still trying to look good, looks for excuses, but obviously was rebutted and insulted by Gomez. He is like his brother who likes to grandstand. It was stupid for him to stay. Unfortunately, he is still in the Congress. Does that mean that he does not like to be a congressman? So yan mga kababayan, tama po yung sinabi kanina na mahilig po itong mga Tulfo sa grandstanding, no? Kasi akala nila magagandahan po ang taong bayan, ang mga ordinaryong Pilipino, hahanga sa kanilang pag-i-English, no? Marunong din naman po kayo mag-English pero hindi lang kasing galing ninyo. Kasi kayo mga Amerikano kayo. Kami naman hindi, mga Pilipino kami. Kaya dapat mga kababayan kung boboto po tayo, yung mga Pilipino. Yung pure na Pilipino. Kasi ang pure na Pilipino may pagmamahal sa sariling bansa. Eh kung ganito, may mga halong may mga halong mestizo. Mestizo ba? Ha? English lang yata no? Well, anyway, ang gusto ko lang iparating sa inyo, mga kababayan, no? Doon po tayo sa totoo. Doon po to sa totoong nagmamahal sa ating lahat, di ba? Yung may malasakit, no?
Eto, bistado na ito eh. No? Bistado na po ito, laging kasama ni Tamba. Oh. Ibig sabihin, doon po siya kumakampi sa mga, you know, mga looters, no? May nabasa nga ako kaya Sir Orlando, retired General Orlando de Leon, no? Doon po sa kanyang post na tinawag si Martin na, si Speaker Martin Romualdez tinawag na Martin Luther. Oh, Luther po, mga kababayan. Ganun po talaga eh, no? Parang sila, mga goblins, di ba? Wala naman mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.